morning. Once again, thank you so much for your presence. Before ta mag-ampo, mga igsoon, maminaw tayong mensahe. We are still in the book of Psalms, and we are in Psalms 32, and the title of this message is Blessed Are the Forgiven. So, bulahan ang mapasaylo. So, ani nga Psalm 32, mga kaigsunan, David testifies sa panalangin nga moabot sa dihang mo confess ka sa imong sala. O sa dihang madawatan na nimo ang forgiveness, unsa kanindot sa kinabuhi nato. So muna ipakita ni David diri, o iya sa ipakita, mga kaigsunan, the difference between being forgiven and not forgiven. So let's all stand, magampo ta, mga kaigsunan. Our gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. I pray that you will bless us with your message. And I pray, Lord, that you will use me, empower me to deliver your message, O God, with boldness and with your wisdom. And I pray, dear God, that you will allow us, O Lord, to get all the lessons that we need. And help us, Lord God, to admit unsa may mga sayop nga among nakitaan, Lord, sa among kinabuhi, pinaagi ani nga message, and help us to repent. And we ask you, Lord, for your glory. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. 3 things atong isgutan ani nga message, mga kaigsunan. And number 1, mga igsoon, sa atong isgutan this morning is the confession. Ang pag-confess, importante kayo. Without confession, there is no forgiveness. Simple requirement of God. Diri nato, mga kaigsunan. So si David, iyang gi-recall, sa diyang nanginahanglan siya nga mo-confess sa iyang sala. Pero ang problema, wala niya nabuhat. Iyang gi-recall. So, iyan ang gitawag, mga kaigsunan, the bitterness. The bitterness. Sometimes atong kinabuhi naapod tay bitterness, and that is why it is so hard to ask forgiveness when there is bitterness. Lisod kaayo, bisan makita lang nato ang tao, bisag ka na naglagot na gutagod. Nya kanira ba maglagot ta, makalimot ta nga kitay nakasa. Are you listening? Kana ikani nakasa ba niya? Napasakitan lang sad ka tungod kay nakasa ka, mura sila na nakasa. So, ang bitterness will eat you up until you will be consumed. O sa diya, mag-consume na ka, mura na kag nalumos, mga kaigsunan. So, gidescribe ni David diri ang iyang agony before nga nakakonfess siya sa iyang sala, iyang magitaguan, in Psalm 32, 3-4, mga kaigsunan. Ingon sa Bible, when I kept silence, wala siya nag-confess. My bones wax old through my roaring all the day long. Lalimad ka na. All the day long. O mo na gitawag, nag-ago ni siya. Nag-ago ni. Diba? Kanang mag-ago ka all the day long. Pinting kapuya na, oy, kanang nagbako ka, niya bugat ka imong kasing-kasing. Kanang mag-uol dyan ka, no? Kanang ang imong lawas ba, murag mo down? Murag ma-feel gini mo ba nga kanang bitong kamot sa Ginoo, bugat kayo, murag ka gitukuran ba? Kapoy kay ilakaw, kapoy kay ilihok, mga kaigsuonan. So, sa dihang ni keep silent siya, mo na iyang gibati, my bones wax old. Mura na siya, kanang ma-feel kang murag tiguwag na kaluya, nakain na, oy. In verse number 4, for day and night, thy hand was heavy upon me. My moisture is turned into the drought of summer, Selah. Naguol ka, unya, naughan pagyug ka sa moisture. Unsa na klaseng kinabuhi na magwa na ginalami. You're like an old person, and then, okay, bo, nagkakaning mga tiguang na, mura, mag-mailin niyo po. Madrive yan ni ato ang skin. Wala pa'y tiguang diri, pero sa kadlaw, nakakita na mga tiguang, mura na galiki-liki, mura yuta ba? Yuta biyan niya to ang lawas. Unya, nagliki-liki, ingon anak yun eh. So, muna ni gisgutan ni David, di pa biya sa tiguang ani,
Pero iya gibati na ko umura na kog tiguang unya nangunot ko. Naughan sa moisture. Ingon si David, ang reason gitaguan niya ang sala. I keep silent. Mga igsoon. So muna gibati niya, because there is bitterness in his heart. And when there is bitterness in your heart, you will never ask forgiveness. Murag patigasay mga kaigsuonan. And it cannot give any good for you sa imong kinabuhi. Huwag yung kay padulngan anak, nga kadaugan sa imong kinabuhi, mga igsuon. Alright? Now, letter B, the blessedness. The blessedness. So, papilion ka ani. Unsa may mo, bitterness o blessedness. Sa dihang kanang ikaw angay na kay mga nabuhat nga dili maayo sa imong kinabuhi, gitawag na tog sala. Imo bang i-confess o imong taguan? So kung dili nimo i-confess, makadaot sa imong heart kay bitterness ang gawas. But if you want blessedness, mao ni ang ato mga igsoon nga makuha. So David gi-describe niya diri ang kalipay sad after nga siya nag-confess. Ang iyang sala, mga kaigsunan, iyang gisumbong sa Ginoo, iyang gipangayog pasaylo sa Ginoo, nakadawat siyag forgiveness o sa mayang gibati. Iyang explain diri mga kaigsunan sa verse 1 and 2. Ingon sa Bible, blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Nganong covered man ang gigamit diri? Tungod kay panahon sa Old Testament, covering of sin. Sa dihang mag-sin offering ka, no, mag-offer ka og mga kahayupan, unya ipaula nimo ang dugo dito sa altar, it is to cover your sin. Para inag-ampo nimo madungog ang imong mga prayers kay ang imong sala na covered sa blood. No? Pero it will not last long. Mo na nga magsigbalik-balik ka, mag-sin offering na sad ka, laliman kag mo na gihapon hantud karon. Wa gani ka bisag manok. Dako kay gasto sa una oy. Para lang ka makaampo. Di ba? Unya wag yun na nato gitan-aw mga kaigsunan ang benepisyo nga the perfect sacrifice was given by the Lord Jesus Christ. And that is why we don't need those animals nga mag-sin offering ta para makaampo ta. We can pray anytime. Pero mga tao sa una, mga kaigsunan, mas faithful pa mo ampo kaysa mga tao karon. No? Pero ang blessedness, mga igsoon, na-miss sa mga Kristohanon karon. Murag ingon diri gi-covered, nindot kaayo ning mapasaylo ka kay ma-cover ang imong sala. Karon removing na. Because the perfect sacrifice na hitabo na. Jesus Christ died for our sins, the perfect sacrifice. Tagtangan na gyud kag sala, mga kaigsuonan. Nya di pa gyud ta mga igpasaylo. Nga tangtang naman karon. Dili makitabunan ra. Mangayo gitag pasaylo. Ingon sa verse number 2, blessed is the man unto whom the Lord imputeth not iniquity, and in whose spirit there is no guile. Muna'y gaan kay kinabuhi. Compared atong bitterness, mga igsoon nga, pertibog ata, mura kay tiguang, kaning taong sig kasuko, dali matiguang. No? Sig kasuko ba? O, kanang mga trabaho, nga bugat kay ilang trabaho, na sige lang kasuko, gatan, rawa, 30 anyos na, ang naong, mura 50. No? Kaysa kanay mga dagway ba nga, ang imong gibalagya, kaldero ra, yung nana, kung di palit, okay ra, kaya nakasira ko, yung nana, no, dugay kay kamatiguang. Hindi sila matuo. Basta matugog sa'yo. Kaya kung di matugog sa'yo, tiguang yapon. Basta matugog sa iyo. So, ay gano'n ninyo. Less ang imuhang kuan, pressure sa kinabuhi. You have much time for your family. Kay boba mo, nga nadiha ang true joy, kanang kalipay nga tinuod.
when you are with your family. Amen? Kanindot na you have so much time to use in your life. So, ang imo na is pagpangalagad, unya na kay business, unya pagkahuman, kanang family, kay first ministry nimo, sa kaadlaw, magsige na kag pangita diha, imbis mag-scroll ka, magtanaw na mga TikTok diha, nga wadyo kapuslanan, sige kag pangita og lugar, asa man ta manuroy sunod. Diba? Ang imo, asa man ta manuroy sunod, arita diri, you have the time. Diba? Kasi ang imong kanang kinabuhi hinigtan. Hinduta unta diha oy unta. Unta, madugta na lang ka. Di juga kaadtuan ang mga lugar nga ganahan ka mo adto. Unta man. So we need to experience the blessedness of life. Kung ninyo si David magkakaigsunan, bulahan ang tao nga ang Ginoo wala na, gitangtang na ang sala sa iyang kinabuhi. Limpyo na siya. Muna ninyo si David rin sa verse number 5, I acknowledge my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgression unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sin. Sela. Unsa siya kalipay sa diyang napasaylo siya. O gano'n napasaylo siya, ingon siya diri, I said, I will confess my transgression unto the Lord. Muna kitag makasata, angko na lang diritso. Amen? Total, at tumakas Ginoo, mga pasaylo, di man sa ako. Pasaylo ako, pastor, kay ako nakasala. Uy, wag yun ta tudlo is Ginoo na. Tudlo man na sa unang wa pa ka naluwas. No, unsa may ako ihatag nimo, pila ka kuan. Wala ba ko kay baw sa equivalent? Basig na sila measurement ba? Unsa ka grabe ang sala, pila ka ingon ana kaampo ako ihatag nimo, wala ba ko lista na? Saon ako na paghusay imuhang sala unya. Wala ko saan ako pag-convert sa imo sala ngadto sa prayer para mag-compensate siya ba? Wala man tatudloy na. Ang gingon sa Bible, you go to the Lord and confess your sins. Do not go to a person who cannot forgive. Adto ka mo adto sa tao imong nasad-an. Pasayloa ako pare. Dili pare. Pare. Pasayloa ako pare. Nakasa ako. Nga na ba? Dili kay adto ka mo duol sa tao nga wag gyud nakabaw sa imo sala nya imo nung gisgutan. Go to the Lord and then go to the person nga nasad-an nimo unya pagay pasaylo. Mura nang duha imo adtuon. Sa diyang nakasata, wala na labot ng uban, imong pampaybaw ng uban. Nya naka-timing kag marites mga igsoon. Mo na naunsa naman na imong kinabuhi, naguba natata na inuna. Amen. Mo na careful ta. Duha ra gyud ang ato pangayog pasaylo, ang nasad-an ug ang Ginoo. Nganong apil gyud ang Ginoo? Sila nakasa kaniya ang tag-iya na Ginoo. Nakasa pug kas Ginoo. Ug ang tag-iya nimo ang Ginoo gipasipad-an nimo sa dihang nakasa ka. Involved gyud pirmi ang Ginoo mga igsoon. So that is why we must ask forgiveness to the Lord. Kay ngano si David sa dihang nakahimo siya sala, directly ba nga sa Ginoo niya gibuhat? He did it to someone else. Ang kanindot lang ni David, willing siya mo admit. Number 2, mga kaigsunan, number 2. The counsel. The counsel. So si David, iyang gi-advise ang mga godly nga mag-repent yun sa dihang makasalata. Repent of your sins. Are you listening? So kinsa man ning godly? Kato man ning mga buutan? Godly are God's people. It doesn't mean nga di na makasala.
Mo bitong gi-challenge si David, pangayo gyud mo pasaylo kung godly mo. Alright? Karong panahon na, ang matawag na nga godly are those who are cleansed by the blood of the Lord. Saved. Ang mga tao nga wicked, mao to ang mga tao, mga kaigsunan nga wa pa kadawat or ni-reject sa salvation nga gi-offer sa Ginoo. So, are you godly today? Then learn how to repent. Learn how to ask forgiveness and repent. In verse number 6 to 7, mga igsoon, ingon sa Bible, "For this shall everyone that is godly pray unto thee in a time when thou mayest be found. Surely in the floods of great waters they shall not come nigh unto him." Sa dihang mo abot na ang grabe, kanang murag ni sobra na, kaguol man nagbaha na ang kaguol, di na kakaunahon nagduol sa Ginoo. Nagbaha na ang kalagot, nagbaha na ang bitterness sa imong kasing-kasing, wala na, di na kakaduol sa Ginoo. So, samtang ikaw makaduol pa, samtang duol pa ang Ginoo sa imong kinabuhi. Ask forgiveness. Pangayo gyud mga kaigsuonan. Kay moabot ang panahon, dili na, unreachable na, cannot be reached na ang Ginoo. In verse number 7, "Thou art my hiding place. Thou shalt preserve me from trouble. Thou shalt compass me about with songs of deliverance." Pagkanindot kung mao ni atong attitude mga igsoon nga ang pag-ilan nato sa Ginoo taguanan gyud. Hiding place. Now gitagaan ta sa Ginoo mga kaigsunan og church, tigumanan where we could rest. Mo na kumplituho na to. Kumplituho na to atong pagsimba. Are you listening? Kumplituhon gyud na to. Tulo ra gud ni kaadlaw. Usa ra kaadlaw ang buntag ug hapon. Unya din na to makumpleto. Unya sa diyang nag-eskwela pa ta, makumpleto gyud na to ng Lunes hangtod Sabado, usay pagkapinan pag Domingo. Maningkamot jud kang di ka ka-absent kay para makapasar. Nya sa diha makapasar ka sa imong eskwela, lalangit na ka. Wa jud nay kalabutan sa pag-adto sa langit. Pero ang pagsimba mga kaigsunan, nagkat-on ta, nagtuon ta, nag-learn ta sa prinsipyo sa Ginoo para ta mahimong angayan sa pagpangalagad ug inig-adto nato sa langit mga kaigsunan, nindot tag reward. Kay nabuhat nato kung say angay natong buhaton diri tungod kay nagtuon ta. Ang pagsimba ang pinakadako nga mapuslanon sa pagtuon, sa pagkat-on sa atong kinabuhi mga kaigsunan, nga dako kay kapuslanan ig-abot sa panahon nga moadto na taglangit. Pero di man nato mahatagag panahon. Nga gianad man ta karon, na eskwela ka, mata jud kag sayo. Nalimad ka ng mga lugar mga kaigsunan, nakita na mo kagahapon nga ang mga bata mo baklay tag 2-3 ka oras. Unya kat-kat pa og kanang mga ugat-ugat sa kahoy ba? Para lang makaabot og eskwelahan. Nyud akong kay problema ang iguli, baklay naman pod. Usay maabtan silang ulan. Luoy kayo. Pero tungod sa ilang pangandoy nga gusto magpulis, na usa gusto mag-engineer, ilag yun ang baybayon yun na nila. Kaya na sila pangandoy. O karon, unsa may pangandoy ni mos kinabuhi? Nagyapon sa yuta. Dapat ang pangandoy na to mga kaigsunan nga makadala tag bunga sa Ginoo para naatay reward dito sa langit. It's no longer diri ra sa kalibutan. Dapat ang pangandoy sa mga godly, ang pangandoy sa mga Kristiyanon, that we could send treasures in heaven. The souls of men, mga kaigsunan. Kaya mo naman ay madana to sa langit. Mo man ay treasure nga gipapangita sa Ginoo diri. Dapat mo na nay atong goal. Amen. O karon ang problema, wa man diha ang atong kasing-kasing.
Kay wa man ta ni tago diya sa Ginoo, sige man tag patara dito si awa. Mo na gitagaan ta sa Ginoo simbahan. Para malig-on ta, tago gyud ta sa Ginoo. Mo na gitagaan ta sa Ginoo time to devotion to Him. Our personal devotion. Mo na gitagaan ta sa Ginoo panahon to have our personal devotion with God, our family devotion. Importante kayo na. Are you listening? Unya dapat ang tanan gyud mo storya gyud unsa may imong na-learn. Inganaan ninyo. Kay importante na tago gyud tas Ginoo gyud. Ang mga Kristohanon nga walay devotion, mauna ang nagpatara sa yawa ug mauna pirme magamit sa yawa. Mauna ang pagsimba, gamay lag value na nimo. Amen. Kumplituhon gyud ni nato. O karon, mangutan ako. Unsa may reason nga di ka kasimba? Unsay reason nimo? Muna ako agree ko ni Dr. Mike Wells mga kaigsunan. Sa dayang niingon siya, the only reason nga di ka kasimba is because gihatod na ka sa purinarya. Hello? Tuwa na ka sa purinarya. Muna samtang bata palang kaya pa nimong asnaton ba? Dadlagyo na sa simbahan yun. Simbata. Hindi ko lagi. Ako yung ta. Kugusa na. Dana na sa simbahan. Samtang kaya pa nimong dadon. Samtang kaya pa nimong guruyon. Kay moabot ang adlaw kung di na nimo pugson. Unom na kataw ang mudaan na niya sa simbahan padong. Gisod naglungon. Samtang ikaw, kaya pa nimo nga ikaw'y magdaan na sa imong anak. Buhata na. Kaysa masugot siya og sa dili, kanay imong anak, daton yun sa simbahan. 8 kabuk magkuyog, magdayong, kay gisod naglungon. Daghang kay mga Kristohanon oy nga gitawag nga Kristohanon, nakasimba kay patay na. Di ba? Dapat dili tay wala na. Tago ta sa Ginoo mga kaigsunan. God is our hiding place. Daliman ka kung mao na atong buhaton, we are protected by God. Tanaw ra gud si gingon ni David, thou shalt preserve me from trouble. Thou shalt compass me about with songs of deliverance. Wa jud gubot kinabuhi. Walay kuyaw. Oh, di mo ganahan ang kinabuhi ah? Muna gini atong kinabuhi mga kaigsunan ko ang Ginoo imuhang kanabitong imuhang kanang paglaom sa kinabuhi. Simple ra gyud kani atong kinabuhi gyud. Mga lagad tas Ginoo, siya bahala nimo. Mo nang imong i-make sure mga kaigsunan nga kanang imong panginabuhi nag-inline diha sa imuhang pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo. Wala nag-separate ba? So that when God blesses you because you serve Him, naara diha ang magamit niya kay mauman na amang kadiha, wa makanalayo. Muna ka mo, gi-advisean gyud mo mga kaigsunan nga, avoid staying very, very long in your entire life. Naradyo ka sa job. Avoid yun. Kaya nga naman, di gyud baka ko na Ginoo mo, bless gyud siya. And that is why kanang imong kumpanya gitrabahuan, perti na ka-asenso. Tungod nimo nga faithful ka. Ug di gyud na ihatag sa imo gyud. Wa man sila kaybaw. Di ba di man pwede na buhaton sa Ginoo nga tungod kay ikaw faithful ka, fruitful ka sa imong Christian life. O sige, imbes ikaw ang empleyado, ikaw na himo na kung amo. God is fair. Pero kaya niya ka i-protect, kaya kanya i-deliver. Nga dunay kompanya nga mudog-daog nimo, tagaag ka sa Ginoo kompanya. Oh. Wala na hitabo. That is God's deliverance. That is God's protection. So God will bless you in His own term. Ang imo lang make sure nimo nga ang imong heart ba, ang imong heart's desire nga di ka malayo sa iyang buluhaton. So mo na nindot kayo, may experience ninyo mga kaigsunan nga discipleship ka,
nakahalin po ka. Di mo malipay, anak? No. Di mo malipay, anak? Mag-goal. Ano akong tuyo, oy, mag-discipleship. Ano magiging nga na? Ano magiging mo? Ano magiging mo palit? Ano, saan naman ni sila, oy? Ano ka? Well, di you ka mag-worry, mga kaigsunan. Mabito na, nindot ka niya ang atong resources, kay you don't need to sell. You just need to present. Be concerned of their health. And when they hear that, they want it. They want it. Diba? So nindot kayo. Nya sa dihang ikaw nagkuan ka, nagduka sa business, nakakita kag disipulon. Sila nag-disciple ka, nakakita kag rescue honon sa ilang health. Wa ka ni palayo kung asa ka dapat i-bless sa Ginoo. O karon nakaangko na ka, na-reclaim na nimong health, wealth, and time. What else would you do? You have the health, you have the wealth, and you have the time. So may buhaton nimo, imo mi ilad-ilaron imong anak. Mo na nga imong anak makita sila nindot gyud na mga lagat tas Ginoo, no? Everything came from the Lord. Amen. Kasi imong ilad-ilaron imong anak, bati na anak ka ng mga kuan, bati na. Bati na di lang ka-afford. Ayaw ginang bati, kay nindot gyud nang mahal. Ay mo pailad sa inyong kaugalingon. Nindot yun ang mahal. Ayo anak, Shopee nindot ni. Pag-abot bitaw, kutsara, nangabawog na daan, wa pa ka gamit, nangabawog na daan. You get what you pay. No. Ako motuo ko ato na niingon. Good things are never cheap. Cheap things are never good. Agree mo na? Oh, nya. Gunsan may inyong kaugalingon, giilad ninyo? Don't you know that God prepared the best for you? Amen. Pero ikaw, nag-ilad ka sa imong kaugalingon? God is preparing the best for you. He prepared a mansion. Pwede raman unta room. Kay mao'y gusto sa mga tao. Tanawan, nag-iilisan nila ang mansion o room. Mura kaya ma-imagine sa tao. Mansion good town. Room rani oy. Muna sa mga translation uban, giilisan og room. Imbis mansion. Klaro kay mansion gisultis Bible. Naghihimo ang Bible mga kaigsunan lain. Room. In my Father's house are many rooms. Klaro, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. Is that the best? O karon, kumusta ni atong kinabuhi diri? Are we getting the best? The best is in the Lord. Let's hide. Tago tas Ginoo. O sa samtang nagtago tas Ginoo, gamiton tas Ginoo. Mo na sugdi lang mga kaigsunan, dauga gyud na nimo. Dauga ay padaog-daog. Dauga nga ikaw makasimba jud ka. Simba jud. No? Medyo galain imong lawas, simba. Ngano naayo ka sa dihang wa ka ni simba? Amen. Simba jud hinumdum to ni hubag akong ngipon, dako kay akong aping. Wali ko gihapon ay sakit ka ito. Nay panahon nga labad akong ulo. Wali ko. Ngano man, God is my hiding place. Kung adto ko somewhere else, mga igsoon, nga wala ko diha sa diin ko dapat. No? Kung diin ko dapat ba, wala ko diha. Ma-okay ko. Nga ang Ginoo ra may makaayo mga kaigsoon. My God is my doctor. Tago lang kita sa Ginoo mga igsoon. He can use us tremendously. Now let's go to the last point.
The commission. The commission. So, una nga pangutana sa the commission, what the Lord would do. So, itong una-unaon, what the Lord would do. He promised to lead and to love the king. He promised na niya. Tepa, nabuhat naman as Ginoo. Karon sa atong panahon, kani mga kaigsunan gisulti ni David ha, pero karon nahitabo na ni sa atong kinabuhi. Ninaog na si Kristo because of love. Karon nidawat ta sa Ginoo, gitagaan ta sa Holy Spirit to lead, to guide. Wala na, it's happening. In verse number 8, mga kaigsunan, the Bible says, I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eye. Tanawar ko na. When God use you, He will guide you. He will teach you. Pero katong mga tao nga di gamiton sa Ginoo kay di available sa Ginoo, iya bang giyahan? What's the use? What's the use? Duha ra man ni katao, the obedient and the disobedient. God can guide the obedient. God will never guide the disobedient. Ngano man? Ang nag-work ana is the spirit of the power of the air. Amen? Ang yawa, mga igsoon. Siya may nag-drive anang utok, anang tawhana nga disobedient. Muna, i-make sure yun na ninyo, unsa may naa sa inyohang kinabuhi? Matinumanon ba mo o masinupakon mo? O makay ba man mo, anak? Kay sa dihang mo disobey ka, makitaan manani mo. Unya ang obedience pod, wa pod na nagkinahanglan explanation. Di pod na magkinahanglan nga ginahan ka. Di ba? So ato ni i-check atong kaugalingon sa traffic, obedient ba ta? Sa traffic, obedient ba ta? Sa dihang musod ta og opisina, dili ato obedient ba ta? Sa dihang mamalit ta, obedient ba ta? O nagsitag dala-dala, customer is always right! Bisag wa kay baw silang balaod. Kay customer is always right. Parera ka ng human right, mga kaigsunan, not all human is protected. Diba? Ano yung atong problema sa atong kinabuhi? So the Lord will protect us. The Lord will guide us. Pag-iyata, paprotekta. Iyan naman nagibuhat rin. Kitagaan na tag Holy Spirit to guide us. So ipakita na to, nga mao gini ato nakitaan. Mao gini ang makita nila. Kaning, I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee. Tanaw ha? I will guide thee with mine eye. Murabag amahan ba nga nilakaw na iyang anak pero wa gyud buwagis pananaw sa amahan. Amen. Now, do you believe that God can do this? Amen. Mga igsoon, sa kadako sa Ginoo. Nibiyahe pa ta mga kaigsunan, gikan diri padung sa Amerika. Siya to na sa Amerika, samtang naa siya sa Pilipinas. Gihatod kaniya sa iyang pananaw ug naghuwat na siya nimo didto sa iyang pananaw. That's how great our God is. Omnipresent siya. Omnipotent. There is nothing impossible for Him. Nothing is impossible with our God. Unya di ta mo salig. Mo na mga kaigsunan, mugaan gyud ni atong kinabuhi kung atong isalig niya. Because knowing what God would do, He will guide us,
He will lead us. And He did it. Naana tayo Holy Spirit. Sayang kayo kakaibaw kung sa'y gamit ana ba. Amen? Letter B, what the king should do. No? What the king should do. Unsa may angay buhaton sa i-protect. So kung ikaw ni, what will you do? Nag-promise naman ang atong Ginoo, the Lord, iyang i-guide, iya ka i-lead. So kung ikaw ang hari, ang sugyot ni David, mga kaigsunan, he should obediently follow God. Obediently follow God, having no need of a bit or bridle. Kita nga ng kabayo ni tuman lagi kay gibir naman. Pero suway higod nga ang kabayo walay kuan, walay higot ba? Nya kupot ra kasi ang liog. Di may kalikos to. Oh! Likos wala. Ay taka-taka dia. Nagkupot ra kasi ang buhok ba? Ay pamira dia. Ilabay ka. But because of the bridle, mabira nimo. Sumutuman ang kabayo. Pero kita nga mga tao, mga anak sa Ginoo, dapat mutuman ta without it. Amen. We should be obediently follow God. Di kay nisunod ta tungod kay gibira ta. Nisunod ta tungod kay gipugos ta. No? Verse number 9 to 11. 9 to 11. The Bible says, be ye not as the horse, or as the mule, which have no understanding, whose mouth must be held in with bit and bridle, lest they come near unto thee. Ayaw pagpareha sa kabayo. Musunod lagi, pero birahunon. Pero kung wala na, patiran ka. Kung wala na, duolan nimo, dasmagan ka. Ay, sama sa kabayo. Di ba? In verse number 10, many sorrows shall be to the wicked, but he that trusteth in the Lord mercy shall compass him about. In verse number 11, be glad in the Lord, and rejoice, ye righteous, and shout for joy, all ye that are upright in heart. Praise the Lord. So what shall the Christian do? No, kita man ang nagpakahari sa atong kaugalingon. So ingon si David, mao ni akong buhaton, dili ko magpareha sa kabayo. Dapat musunod ko without bridle or bit. Musunod ko. I will follow the Lord obediently. No, without being forced. Dapat ingon ana ta. Amen? Kay dako kayo, many sorrows, daghan kay kaguol. Pero ang nagsalig sa Ginoo, mga kaigsunan, mercy shall compass him about. Praise the Lord. So muna, ang ato na lang buhaton, maglipay ta diha sa Ginoo. Muna, ang imong pagsimba, malipayon ka. Ang imong pag-discipleship, malipayon ka. Mga kaigsunan, abot lang kung sa inyo na experience ha. Muna, i-pray yun nato ng discipleship. Grabing kalipay, oy. When the word, mga igsoon, sila mabasa ang Word of God diha sa discipleship, nindot kayo. Tayo pa mo na inyong na-experience? No. Mo na kani atong training, kaning soul winning training na to. Nakabantay ko, napadyudik kayo kamao mo share. Allah, pag-master yun mo. Pag-master yun mo na, kay ma-organize trabaho, gihatag sa Ginoo nimo. Na di pag yun mo ma-master. Di ba? No? Okay lang yung mga bag-o pa. Pero kaning dugay na ka nga ni-claim nga Kristohanon, unya di pagkakamao. Di ba? You master the eye contact. Ako nagbantay ko kinsay nagsigig eye contact. Kinsay kanang duko ra ba? Igduko samtang kasigig sulti, waka kibaw, nilakaw na to yung mag-isyaran.
Kay baw ka, kaning Ginoo, kaning dito na ka. Gibiyaan na ka. Kaya di ka interesting. Ambot lang ka mo, ganahan ba mo mutambong simba mga kaigsunan nga ako magwali ko, sige na ko gana. Ang Ginoo ka nang nindot yung kaisa gyud. Pero kung dili ka mosalig sa Ginoo, many sorrows shall be to you. Kay wicked ka kung di ka magpaduol sa Ginoo. Pero kung mosalig ka sa Ginoo, mercy shall compass him about. Okay na. Dapat kita, magkuhan kita. Magsalig kita sa Ginoo eh. Kaya kung di ta mo salig sa Ginoo, mag-uulta. Dapat magpabilin diha. Apil makataan ni no? I am forgiven. Mana dapat bless kita. So let's pray. I hope nga ato ning nasabtan mga kaigsunan. Let's pray. Heavenly Father, thank you so much, O God, for this morning. Thank you for giving us, O God, enough understanding sa message nga imong gihatag kanamo karon sa Psalms 32. And I pray, dear God, that you will help us na kung makahimo na gani mi og mga kasipyatan sa among ginabuhi, help us to be honest enough to ask forgiveness, O God, to you and to repent because you invested your life for us. We should not allow the devil to play in our life. Kay imo naman mi, pinalit namin imo. Imo naming na-rescue. And we should be for your own usage. Dili na para sa yawa. And thank you, dear God, for this opportunity to pray. Na ay mga prayer requests nga mong gigather today, O God. I pray that you will bless each and everyone's heart this morning to pray earnestly. Unite our faith this morning, O God, as we utter this prayer request to you. This is for your glory, Lord, we pray. In Jesus' name,